What's up sa inyong lahat guys? What's up? So, kunin natin yung iron. Kasi natin sa side na to. At ito lang binibigay ng maraming diamonds pa isa-isa. Siguro sa seed yan na guys. Sa seed. Kaya ganun na kayo sa sa cave. Layo kasi guys, layo. Tapos babalik pa ako sa surface. Ayan guys. Right po sa lapis. Lapis lang sila, nagpakita ka rin. Dami. Thank you. Ang dami, lapis lazuli dito guys. Ang dami, sunugin ko na nga. Hindi alam ba ng bobo na bobo siya? Alam mo ma'am, hindi alam ng bobo na bobo siya. Kaya madalas sila pa ang malakas ang loob na magsalita. Confident, opinionated. Pero kulang sa pagkilala sa sarili o pag-unawa sa sarili. Alam mo kung bakit delikado yan? Kasi sa panahon ngayon, ang lakas ng loob ng mga taong walang laman ng isip. Ang hina ng boses ng mga taong may pinag-aralan, may respeto at may disiplina. Bakit kasi yung matatalino, marunong manahimik, marunong makinig, marunong umintindi bago magsalita. Pero yung mga walang alam, sila pa yung unang nagagalit, unang nag-aakusa at unang humuhusga. Tapos pag pinahiya mo ng facts, sila pa yung nagmamagaling o magpapanggap na tama kahit mali. Ang tawag dyan, self-awareness. At yan ang ugat ng maraming problema ngayon. Sa social media, sa gobyerno, sa opisina, kahit sa bahay. Ang tunay na matalino, hindi niya kailangang patunayan sa iba na matalino at tama siya. Ang matalino, marunong umamin kapag mali. Marunong tumanggap ng payo at marunong magbago. Kaya kung gusto mong malaman kung matalino ka talaga, tanungin mo muna ang sarili mo. Kasi minsan hindi mo kailangang patunayan na tama ka, lalo na kung ang kausap mo sarado ang isip. Kaya next time may makita kang maingay, mapanlait at sobrang bilib sa sarili, tandaan mo ha, ang tao kasing totoong matalino, hindi kailangang sumigaw para marinig. Tahimik lang yan. Kasi alam niya ang ingay, madalas galing sa kawalan. Ang bobo, hindi niya alam na bobo siya. Kasi wala siyang panahon para magtanong dahil abala siya sa pagiging tama. Kolektahin natin ang bawat or lahat ng ating papakinabangan na or dito sa world na to. Okay, hindi pala sa world. Sa ano ba? Ano nakakuha natin? Cool na tayo. Laruin na natin sa mga pato. Ito. Ito. At sunugin natin. Bakit ba puro lapis ang akin nakukuha? So, ito ikukuha na natin. Ayoko na lang ngayon. Ayoko na. So, hindi ko pala tayo ng iron, syempre. Hindi pwedeng hindi tayo kukuha niyan. Kailangan natin ng
tabil. Kukunin natin tong mass block. Pero bago yun, tara sa cave. Lagyan na natin ng maraming ilaw na dyan. Alam ko guys, mayroon pa akong hindi na-explore dito. Ayan guys. Ayun, gold to. Yan ang gusto ko makuha, gold. Wait lang guys. Layo eh. Saka baka malalaglag tayo guys. Delikado. Delikado buhay natin dito. Saan na yung gold? Eto. Wait lang guys. Kabado guys. Kabado 21. Nahanatan ng block. Kailangan natin babang kapag di malaya. Problema lang kasi sa gold pickaxe. Mabilis siya masira. Nahulog pa nga. Ayan, guys. Sapagkat ang ginto ay pinapadaan sa apoy upang ito'y luminis. Kayo din kayo, aking mga anak. Kayo ay aking pinapantay sa gitna ng inyong mga pagsubok. What? Patay ang dalawang babaeng pauwi na sana mula sa trabaho matapos masagasaan sa Santa Rosa, Tagaytay Road nitong Miyerkules. Yan ang CCTV patrol ni Alison Ayoko na dito. Ko. Nakunan sa CCTV ang pagtawid ng tatlong babae sa bahagi ng Santa Rosa, Tagaytay Road na sakop ng barangay Pasong Nangka sa Silang Cavite, Miyerkules ng gabi. Pauwi na sila mula sa trabaho. Pagdating Tara na, sa guys. gitna ng highway, saglit silang tumigil para palampasin ang dumarating na sasakyan, pero inararo sila ng isa pang sasakyan mula sa likuran. Ito ay fake. Ito, itatapon ko na lang. Siya, bakit tinapon mo yung paa ng baka? Akin, paano ko naman iluluto pa yan?
Hindi, pickaxe pala. Kailangan na to, guys. Pickaxe. Pickaxe. Hindi na lang hinayang. Uncle, bakit mo pinupulot dyan? Yung kapatid mo itinapon rito yung paa ng baka. Talaga si kuya, oo. Hindi na lang hinayang. Halika, uncle. Iuwi mo. Lulutuin ko, uncle. O sige. Uncle, pakichop mo na ha. Paparikit lang ako. Sige, ako na bahala dito. Pinaso Oo, yung gabi. balat para mawala ang mga balahibo. Inalis na rin niya ang kuko ng baka. Pinaghihiwa niya to ng magagandang hiwa. Tamang-tama lang to kapag niluto ni Sushu. Sushu, eto na, okay na, nalinis ko na rin. Sige, uncle, magpahinga ka na. Pakukulaan ko lang to sa dahon ng sibuyas. Lalagyan ko rin ng luya at cooking wine. Makalipas ang isang oras, hinako ko na. Medyo malambot na kasi to at huhugasan ko. Pagkahugas ko, maghihiwa ako ng mga pampalasa katulad ng bawang, sibuyas, luya. Ate, pwede mo ba ako ibili ng radish? Oo, sige. Ihiwain ko rin ang dahon ng sibuyas. Ang mga hiniwa kong sangkap, igigisa ko na. Maglalagay ako ng chili at cinnamon stick. Lalagyan ko rin ng konting sabaw. Ilalagay ko na ang paa ng baka. Naglagay ko ng chicken essence, oyster sauce, soy sauce, at tinunaw na asukal. Naglalagay rin ako ng white wine para mas masarap at mawala ang lansa. Makalipas ang isang oras, maghihiwa ako ng radish. Mas masarap kasi kung may labanos ito. 30 minutes lang, maluluto na to. Makalipas nga ang 30 minutes, naluto na ang paa ng baka. Napakabango. Pinutpuran ko ng dahon ng sibuyas. Uncle, kumain na tayo. Tikman mo na. Wow, mukhang napakasarap ito, Joshua. Sige na, uncle, hanggat mainit. Ang sarap talaga. Napakalambot. Ano yung kinakain nyo? Bakit di nyo ako tinatawag? Yan yung tinapon mo. Ano, yan ba yung tinapon mo pa ng baka? Oo, napakayaman mo para itapon yan. Huwag na kayong magtalo, pakainin mo na si Shaq. Natikman ni Shaq. Napakasarap pala nito, Shushu. Ayan, guys. Kinain na nga nila. Hindi ko yata ako Salamat to. sa panunood. Hindi, sasapang ko na itong... Sasapang ko na na yung... Hindi ko kailangan. Ayan. Abot ko na ba? Parang dito eh. Dito na. Hanggang dito.
mo ba yan? Niluluto ni Susyo. Oo nga kuya, ipagluluto kita ng masarap na bituka ng baboy. Ang baho-baho niyan, ayoko niyan. Kung ayaw mo, sabi na lang to. Ewan ko sa inyo, hindi ako kakain yan. Angel, ako na lang magluluto, magpahinga ka na. O sige, Susyo. Kailangan gasan ko ito mabuti. Lalagyan ko ng harina at suka. Ganito ang ginagawa sa bituka ng baboy para mawala ang amoy. Kailangan linis na linis at babaliktarin mo. Matapos kung mabaliktar, lalagyan mo ulit ng harina at suka. Linis na linis ang paggawa mo. Dalawang reason bakit ayaw namin mag-bet. Sabay na nanganak ang dalawang buntis. Isang muwakang pumasok sa loob ng silid ng babaeng Rango na Guipay. Diretso itong pumasok sa loob ng kanyang tiyan. Sa silid naman ng Reyna, isang gitong phoenix ang pumasok. Unti-unti itong sumanib sa katawan ng babae. Pagkatapos nito, Okay, what is your problem now? You want to scatter my market for me? Madam, please, I want watermelon. You want to die? Yes. How much are you? Let me bring my love. I can serve myself, eh? Don't go to it. What you are doing. Let me serve myself. What is it? Okay, the documents. No, I will send it to you. I just took two, eh? How much? 1,000. 1,000. Are you sure? Don't worry, let me help you. Thank you so much. Yes. You know what? Can I transfer for you? I don't have cash. I can transfer, right? My phone is at home. I trust. Just transfer. Okay, thanks. So guys, aalis tayo dito sa world na to. Sa world. Aalis tayo sa... aalis tayo dito. Sorry tayo. Grabe. Goodbye. Dating tahanan. Pa. Ayan. Kung may, guys, kung may share mo. Tapos, alis tayo wait lang na to. Ito rin yun eh. Brother, you want to buy? Just 500. How many do you want? Nothing. But madam, we are not looking so happy. You should be happy right now. Dating tahanan babay. Guys, naiilang kasi ako sa ganong tahanan. Did you not see anything in your dreams? Anything like what? So I only see watermelon on the street. Am I supposed to sell it? See, Hey, brother, is you know it's my job. wait. You did not see any money under your watermelon. Wala na yun. Hindi ko na i-sure yun. Ano na yun? You know that brother that passed here was from the same place, not okay. Yes. See, maybe you're not okay. Sorry, I'm not insulting you. I understand. But madam, you are telling me you don't see any money. Can't you send me money on this? Now, if I saw money, would I be like, Have you sold to any? so ngayon, nag-franchise.
Food. Pero mukhang hindi ko kayo makukuha. Wala na akong space. Ito. Ito ko kakainin. Ano? Wag na ako. So, gusto ko lang ay makapunta sa bagong biome dito sa world na to. Aray mo. Dapat pa yata to. Pero bago yan. Siyempre. Meron tayo. So. Ở đây, cuộc sống phải biết nghe lời. Nghe rõ chưa? Nói xong chưa? Đừng làm phiền tôi. Ở đây, cuộc sống phải biết nghe lời. Nghe rõ chưa? Nói xong chưa? Đừng làm phiền tôi. Boat. Ayan guys. Nak, lumapit ka sa akin. Alis na ako sa kanto. Pagpapalain kita, palalakasin kita, at hindi kita iiwan. Ang pusong nagtitiwala sa Diyos ay hindi niya pinababayaan. Tandaan, ang biyaya ng Diyos ay sapat sa bawat araw. Anak, lumapit ka sa akin. Pagpapalain kita, palalakasin kita, at Siguro hindi kita papaabot iiwan. tayo siguro. Ang pusong nagtitiwala Papaabot sa Diyos siguro ay tayo hindi guys niya yung pinababayaan. 1,000 bucks. Tandaan, ang biyaya ng Diyos ay sapat sa bawat araw. Anak, Your life is about to change. I was waiting. Dapat ano na. Pag sumubong tayo sa dagat, wala nang atrasan guys. Wala nang atrasan. Tara guys, tara. Pag-iwang-giwang. Wait na guys. Ang ano kasi ng mga sila. So guys, balikan ko na lang siguro kayo pag ano na pag Patay na. ay 1,000 na pala. Lagot, hog culture yan. Sorry po, May babayaran nakita ko. siguro Pasensya tayong na. island. Wait lang guys, balikan ko kayo pag may nakita na tayong island. So guys, may nakita na tayong Pero si island. Alex Shen, baon sa utang sa bahay. Unok naman to. Wow. Pag-isip niya, galing sa magtitipid. Kuya Zhao, Chen, tama na. Mabilis ako, di magugutom. Si Chen, kailangan niya to. Ate Shen, di ako marunong. Gamitin mo na to. Ano? Itabi mo, mas mahirap kayo. Thank you guys, thank you. Kala ko doon ako mamamatay. Gawa lang ng makina. Basura. Yay! Wala rin kwenta Oh. ang Zhao sa utara na. Parang ang ganda ng village nito guys. Industrial goods ang ngalan ng sino. Ngayon pa lang ako guys nakakita ng gantong taniman. Ang ganda talaga guys. Tapos ganito pa village. Ang gaganda ng village. Kagi guys. Sandali. Sun, bakit? Zhao, halika rito. Tingnan mo. Wait lang.
okay mo. Ang gold na tahi, 16 na nahibla tapos. Feng Dayan 2, yan. Feng Dayan 2. Kidnap na to, girl. 30 taong nawala sa Shen, imposible. Hindi nawala. Ang dati, siya nga. Bumalik na siya. Boss Q, 20 milyon. Boss Q, 20 milyon para makita ang master. 25 milyon, Boss Q. Sabihin mo lang kung nasaan siya. At vouch na Shen. I-check lahat ng pumasok sa opisina ko kahapon. Ipadala sa phone ko sa loob ng 5 minuto. Bilisan mo. Teacher Shen, sino ka ba talaga? Isang linggo na. Tignan mo nga. Mortgage 7,800, English class 3,000, utility bills 1,500. Sahod ko lang 2,000 lang, nasaan ang sa'yo? Tama na, hinihintay ko babayad. Di nagbabayad, anong magagawa ko? Ito, para kay nanay, 6 isa. Gabi-gabi na tumubulag, di man lang magbukas ng ilaw. Mabubulag siya, anak ka ba? Ako na bahala sa kanya. Ito na binuli natin ang dami. Ito na. Mainit na pagkain sa kusina. Ito na naman. Nay, ilang beses ko bang sasabihin, huwag na bumili niyan. Saglit na naman punta. Wala lang pang Kaya na sa factory, lalo ka na. Masyado kang makaluma. Buhay ang usapan natin. Nakakabayad ba yan ng utang? Mapapaaral ba yan sa private? Pagod na kami sa bahay. Huwag ka nang magulo. Tama ka. Ayoko na. Wala na yun. Anak mo to. Sam, isang tanong lang. O bakit ngayon ka lang? Saan ka naman dumaan? Tatay, asan na yung pinapabili ko? In the name of Jesus, I pray that blessings come upon you. These blessings are so beautiful. Kidnap na to, girl. Bakit to, Angel? Alam mo, hindi nyo papanood yung video ko dahil mag-iis na lamang ako. Masyadong mababa ang tingin sa amin ng ibang tao. May a-call coming to you soon. Sabi daw nila meron daw dito.
kaya itong taguan. Wala naman guys. Peke. This is not real. I will say this straight. Huwag lang gawa ng panalangin ito. Salamat Diyos ko. Kailangan ko kita sa tabi ko dahil hindi ko kayang This is not real. Simulat sa wait lang, bagyo na. Ayoko mo ako sa kasal na ito. Hindi ka na makakapag... Brighten up your daily routine. Hindi punta ka dyan. Punta yan dito. Wala na kita dito. Magagawa na guys sila na. Sige, punta dyan. Sige. Ayan guys. Ang gusto nga ba? Yun guys, kidnap. ng cobra ang nakuha ko at inuwi ko ito sa bahay. Dahil marahil sa pagkakapulabog, laking gulat ko nang halos sabay-sabay silang magpisa. Isang banayad na araw po sa inyong lahat mga kayenso. Kahapon nga ng hapon may tumawag sa akin. Sabi niya may nakita siya sa ibang pinagbalatan ng ahas malapit sa kanilang lugar. Dahil malapit lang ito sa bahay namin, agad ko itong pinuntahan. Pagdating ko roon, napag-alaman kong balat pala ito ng isang Philippine cobra. Sariwang-sariwa pang pinagbalatan kaya nakiusap si Sir Ryan kung maaari ko raw hanapin ang ahas. Kahit may iba pa akong lakad, agad ko itong inuna dahil nag-alala rin ako sa kaligtasan ng kanilang pamilya. Lalo na't na maraming batang naglalaro sa lugar. Habang mahingat kong sinusuri ang paligid, laking gulat ko nang bumungad sa akin ang napakaraming itlog ng cobra. At hindi lang yon, habang tinitingnan ko ang mga ito, may isa na palang nagsimulang mapisa. Doon ko napagtanto na mukhang ngayong araw talaga ang
Bering nasa malapit ang ina ng mga cobra. Mahirap na kaya doble pag-iingat ang ginawa ko. Kahit ang mga bagong pisa pa lang kapansin-pansin na agad ang pagiging alerto nila. Buti na lang at naagapan namin ito dahil ayon sa mga residente, dito mismo madalas maglaro ang mga bata. Kung mapapansin ninyo mga kekso, kahit bagong pisa pa lang ang mga cobrang ito, hindi ko talaga sila hinawakan. Mahirap na mga kekso, napakadelikado pa rin nila kahit napakaliit pa. Sana magsilbi itong paalala sa ating lahat na huwag basta lalapit o hahawak sa mga ligaw na ahas kapag nakakita ng Tatlo naman sila, di ba? Punta tayo. Magawa tayo guys. Yung kasama mo, kilala ko yan. Kuya siya, nandito na ang rings ng baboy. Lutuin na natin. Bakit naman napakalaki niya, Shushu? Lang dito ako gagawa guys ang Ano pa gagamitin natin? ating bahay. Kuya, hindi ako bumili niya. Ako bumili niya siya. Ganun ba, Akit? Sige po, tutulungan ko na si Shushu. Bunso, tawagin mo na lang ako kapag kailangan mo ng tulong. Oo, kuya, sige. Huhugasan ko itong mabuti. Kailangan linisin ko itong mabuti. Maghihiwa ako ng sibuyas, lemon, at apple. Maghihiwa din ako ng carrots. Marami akong hiniwang ingredients, katulad ng dahon sibuyas. Titimpla ko ng salt, chicken essence, oyster sauce, soy sauce. At lalagyan ko rin ng chili. Ilalagyan ko rin ito ng paminta at red wine. Kailangan ipahid mo na ipahid sa may ribs ng baboy para mabilis lumasa. 2 oras lang, okay na to. Magpapalikit na ako ng ngunit. Okay na, ilalagay ko na ang ribs ng baboy. Kailangan ilagay mo mabuti para hindi kumalas. Ganito ang pag-grate ng baboy. Iikot ko lang ito ng dahan-dahan. Papahiran ko ito ng konting oil. Maluluto na. Napakatamo. Kailangan iwaan mo to dahil papahiran mo ng mga pampalasa. Para mabuot ang sarap sa loob, kailangan pahiran mo. Ang pinahid ko na yun ay barbecue sauce. Nagbutbut rin ako ng chili powder Kailangan ko at na lang sesame guys seed. mahanap yung isang Nilagyan ko rin ng bahay. dahon na sibuyas. Kumain na tayo, Aker, kuya. Nakaluto na ako. Baba, nakaluto ka na pala, Shushu. Tikman mo, Aker. Gagawa kasi tayo ng maraming Napakasarap. Iba talaga lasa, Shushu. Napakalambot. Basta Aker, kapag may gusto kang paluto, paluto mo. Shushu, napakasarap talaga. Napakadami na to, para ba natin? Alam mo ba, kaibigan, na isang lalaki ang naglagay ng hidden camera sa puntod ng kanyang asawa. Pero ang nahuli nito ay ikinagulat ng buong mundo. At hindi ito basta kwento ng pagluluksa. May mas malalim at mas misteryosong nangyayari. Lumaki si Daniel sa isang maliit at tahimik na bayan. Simple lang ang buhay niya hanggang sa mawala ang pinakamahalaga sa kanya. 6 na buwan pa lang mula nang pumanaw ang asawa niyang si Clara, pero pakiramdam niya ay parang kahapon lang nangyari ang lahat. Araw-araw bumibisita siya sa puntod nito. Tahimik, mabigat ang pakiramdam at puno ng tanong. Pero habang tumatagal, may napapansin si Daniel na hindi niya may paliwanag. Sa tuwing dumarating siya, may mga sariwang bulaklak na nakalagay sa harap ng lapitan ni Clara. Hindi lang basta bulaklak. Laging bago, laging maayos ang pagkakalagay, at walang nakakaalam kung sino ang naglalagay. Hindi lang iyon. May mga bakas ng paa sa paligid ng puntod, kahit wala naman siyang nakikita ng ibang tao. At isang bagay pa So yun guys, dito mo Habang na mister,
dito ko muna tatapusin yung video. Pero huwag nyo guys kalimutan mag-like and subscribe. At Nagulat ang lalaki at lumingon. antayin nyo guys yung susunod na episode nito. Ngumiti ang batang babae at Episode nitong tatay ating video. So, sige guys, huwag nyo guys kakalimutan mag-like, comment, and subscribe sa ating video. So, sige guys, paalam na. Guys, please, kahit 5 oo nga pala guys, kahit 5 subscriber lang para sa akin. Kahit 5 subscriber lang, ayos na para sa akin guys. Kaya, please guys, mag-subscribe na kayo sa mga video ko. Para makaano na tayo guys. Kahit ipinagmamalaki kita. para makaano guys tayo ng ano natin. Para makaano na tayo guys ng tawag doon. Guys, para maging masaya na ako. Kaya guys, nihiling ko. Tamang-tama, dito ko na lang itatapon. Ano ba naman? Sino ba naman nagtapon dito? May tao dito. Hindi ko naman alam na nandyan ka. Nihiling ko guys. Susunod naman, tingnan mo. Na kahit 5 subscriber lang, ayos na sa akin. Ayaw mo na ba to? So, Hindi ko na kailangan sige yan. guys, bye bye. Bye bye guys.